mga bata, maligayang pagbabalik. Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Muli, ako si Binibining Aileen Tanginan ang makakasama ninyo sa paglalakbay sa asignaturang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Bago natin simulan ang araw na ito, inanyahan ko muna ang lahat na magsitayo para sa maikling panalangin. Ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ating mga ulo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po ay gabayan niyo po kami sa aming mga gawain at desisyon. Bigyan niyo po kami ng lakas, talino at tiwala sa sarili upang magampanan ang aming mga tungkulin ng maayos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw mga bata. Handa na ba ang lahat? Alam kong handang-handa na ang bawat isa sa inyo. Pero, bago tayo magsimula sa ating talakayan, meron muna akong inihandang sayaw na pinamagatang Mga Bulaklak sa Hardin. Sa hardin, may mga bulaklak, makukulay at magaganda. Rosas sa pagkita at kumamela. Mga bulaklak sa hardin, nagpapasaya kay ganda ng paligid, kay sarap pagmasdan. Mga bulaklak sa hardin, halina't tingnan. Mga kulay at bango, atin ang pahalagahan. Mga bulaklak sa hardin, kay ganda pagmasdan. Sa bawat araw, sila'y nag-aalay ng saya. Masigla na talaga ang lahat. Nakikita niyo ba ang mga kalat sa paligid? Okay, so pulutin niyo muna ang mga kalat at ayusin ang inyong upuan bago kayo umupo. Marlon, dahil ikaw ang naatasan kong mag-check ng attendance, may nagliban ba sa ating klase ngayong araw? Wala? Okay, magaling. Dapat talaga na hindi magliban sa klase ng guro para bawat araw may bago kayong matutunan. Bago tayo magpatuloy ay atin munang balikan ang mga pamantayan o mga kailangan nating tandaan kung tayo ay nasa loob na ng silid-aralan. Ano-ano ang mga ito? Ikaw? Kayo umupo ng maayos. Ano pa? Makinig sa guro. Very good. Ano pa? Itaas sa mga kamay kung may nais kayong itanong o gusto ninyong magsalita. Nagkakaintindihan ba tayo? Ngayon, naalala niyo pa ba ang ating paksa nung nakaraan? Ano nga ito? Okay, magaling! Pakinabang sa pagtatanim sa halamang ornamental para sa pamilya at pamayanan. Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental? May makukuha ba tayong pakinabang dito? Yes, Ruchin? Tama! Nagtatanim tayo ng mga halamang ornamental dahil nakapagbibigay ang mga ito ng ganda at aliwala sa kapaligiran. Okay? Alam niyo ba yung clap na magaling-magaling? Para hindi malito, si teacher muna ang gagawa pagkatapos tayo ng lahat. Okay? Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling, magaling, magaling! Okay, sabay-sabay! 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling, magaling, magaling! Gaya ng aking nabanggit nung nakaraan, lagi niyong tandaan ang importansya ng pagtatanim ng halamang ornamental dahil nakakatulong ito sa pamilya at pamayanan sa pamamagitan ng pagpapaganda ng paligid, pagbibigay ng sariwang hangin at pagkaroon ng dagdag kabuhayan mula sa pagbibenta ng mga halamang kanilang itinatanim. Ngayon, base sa inyong mga sagot, alam kong may natutunan talaga kayo sa ating nakaraang paksa. Ngayon, handa na ba kayong matuto ng mga bagong aralin? Bago tayo dumako sa ating paksa ngayong araw, alam niyo ba ang kantang Magtanim ay Di Biro? Okay, mukhang alam talaga ng lahat. Okay, sabay-sabay natin itong kantahin. Pagkatapos ay mayroon kayong gagawin. Okay, handa na ba? Handa na! Tanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y nangingitig sa pagkababad sa tubig. Nakikita niyo ba ang litrato sa harapan? Buo ba ang mga ito? Hindi. So base sa kantang Magtanim ay Di Biro, gusto kong tignan ninyo ang ilalim ng inyong upuan at kung may nakalagay dyan na magaling ako, ito ay nangangahulugan na ikaw ang bubuo ng mga litrato. Sino ang nakakuha? Itaas ang mga kamay. Okay, ikaw Marlon, Kissy at Ivy ang bubuo. Tama kaya ang kanilang nabuo? Okay, tignan natin. Tama!
mahusay. Bigyan natin sila ng magaling clap. Base sa litratong kanilang nabuo, ano kaya ang paksa natin ngayong araw? Yes, Albert? Tama, pagtatanim. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang iba't ibang paraan ng pagtatanim ng mga halamang ornamental. So ano nga ba ang halamang ornamental? Atin na itong natalakay nung nakaraan. Yes? Okay, magaling. Ang mga halamang ornamental ay halaman o puno na kalimitang sa sanga o sa buto nagmula. Ito ay kadalasang ginagamit na palamuti sa ating tahanan. So, may mga halamang ornamental ba kayo sa bahay? Sa inyong tahanan? Kadalasan talaga sa atin ay may mga halamang ornamental o mga bulaklak sa ating mga tahanan dahil nakakaganda ito at mahilig doon ang ating mga magulang. Pero, alam niyo ba na may dalawang uri ng pagtatanim ng mga halamang ornamental? Ang tuwiran at dituwirang paraan ng pagtatanim. Ang una ay ang tuwirang pagtatanim. So, ang tuwirang pagtatanim ay ang halaman ay direktang itinanim sa lupa. Halimbawa, ang buto ng gumamela ay direktang itinanim sa lupa. Pangalawa naman ay ang dituwirang paraan ng pagtatanim. So, dito, ang halaman ay unang pinapatubo sa paso o lalagyan bago ilipat sa lupa. Halimbawa, magtanim ng buto ng santan sa paso at ilipat sa lupa kapag ito ay lumago. Narito ang mga halimbawa ng mga halamang ornamental na tinatanim sa tuwirang pagpapatubo. Ang una ay sampagita. Ikalawa ay sunflower. At ikatlo ang gumamela. Para mas maintindihan, narito ang mga hakbang ng tuwirang pagtatanim. Una, ihanda ang lupang taniman at diligan. Pangalawa, lagyan ng patpat at tali na may buhol upang maging gabay. Pangatlo, gumawa ng butas sa ilalim ng buhol. Pang-apat, maghulog ng 2 hanggang 3 buto o sangang pantanim. Panglima, takpan ng manipis na lupa ang bawat butas na may pantanim. Yun, dadako naman tayo sa dituwirang paraan ng pagtatanim. Narito ang ilang mga halamang ornamental na tinatanim sa dituwirang pagpapatubo. Una, cosmos. Pangalawa, katakataka. So para mas maintindihan talaga, narito ang mga hakbang sa dituwirang pagtatanim. Una, ihanda ang kahong punlaan. Pangalawa, ibabad ng magdamag ang mga butong pantanim o sangang pantanim sa tubig. Pangatlo, ipunla sa kahong punlaan at takpan habang di pa lumalabas ang unang sibol. Pang-apat at panghuli, kapag nagsisimula ng sumibol ang mga buto, unti-unting ilantad sa araw ang kahong punlaan. So, nagkakaintindihan ba tayo? Mga bata, dapat ninyong tandaan na mahalaga ang tamang paraan ng pagtatanim upang masiguro ang paglago ng kalusugan ng halaman. Ang wastong pamaraan ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkamatay ng mga halaman at makakuha ng pinakamagandang resulta. So, naiintindihan ba mga bata? Okay, mukhang naiintindihan na talaga ng lahat. So, handa na ba kayo sa ating pangkatang gawain? Okay, mukhang handa na talaga ang lahat. So ngayon, hatiin ko kayo ng 2 grupo at pupunta tayo sa ating hardin. So ang unang grupo ay magsagawa ng tuwirang pagtatanim at ang ikalawang grupo naman ay pagsasagawa ng dituwirang pagtatanim. So kailangan masunod ang mga wastong proseso sa pagtatanim. Nagkakaintindihan ba mga bata? So narito ang mga pamantayan sa inyong paggawa. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto sa paggawa. So base sa inyong ginawa, nakikita kong naiintindihan na talaga ng lahat. Alam kong handa na kayo sa ating pagsusulit. So, pakibasa ang panuto. So, ano nga ulit ang ilagay kapag ang halaman ay halimbawa ng tuwirang pagtatanim? So, ang ilagay ninyo ay TP. Kapag di tuwirang pagtatanim naman ay DTP. So, nagkakaintindihan ba tayo? So, ngayon, kumuha na kayo ng papel at simulan nyo ng magsagot. Sa hindi pa magtatapos ang paksa natin ngayong araw, nais ko kayong lahat na kunin ang inyong assignment notebook at isulat ninyo ang inyong takdang aralin. Magdala ng sariling halaman sa paso at alamin kung ito ba ay tinanim sa tuwiran o dituwirang paraan. Dalhin ito sa klase para sa talakayan sa susunod na aralin. Naintindihan ba mga bata? Okay, naintindihan. Yun lamang ngayong araw at sana marami kayong natutunan at madala nyo ito sa inyong mga tahanan. Hanggang sa muli!